Imagina mo ito. Tuwing umaga kapag gising ka, ang iyong unan ay parang maliit na disyerto, isang koleksyon ng mga buhok na naiwan. Pamilyar ba ito sa iyo? Nakikita mo ba ang sarili mong nagpupulot ng higit pang buhok sa alulod o sa iyong suklay kaysa sa gusto mo? Huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa dito. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Sa katunayan, malinaw ang mga istatistika. Ang 70% ng mga nasa 45 taong gulang pataas ay nawawalan ng higit sa 150 hibla ng buhok araw-araw. At ang pinakamasama sa lahat, kalahati ng mga taong iyon ay gumagawa ng isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali sa ilalim ng shower na hindi nila alam na pinabilis ang pagkalagas na iyon. Ako si Dr. Renato Santos at maniwala kayo, nakita ko na ito sa libu-libong konsulta. Pero ngayon, sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko sa iyo ang isang simpleng trick, isang natatanging hakbang. Oo, bago ang shampoo, eksakto kung paano mo ito naririnig na hindi lamang pinipigilan ang miniaturization ng follicle ng buhok, kundi pinatitibay ito mula sa ugat at ginagawa ito mula sa unang aplikasyon. Manatili hanggang sa dulo dahil bukod sa lihim na ito, ibibigay ko sa iyo ang rutina ng masahe na nagpaparami sa pagsipsip ng mga sustansya at pinapalakas ang mga resulta na ito. Handa na bang magpaalam sa alimpuyo ng buhok na iyon at mabawi ang tiwala sa iyong buhok? Tingnan mo, ang alopecia ay hindi lamang isang bagay ng genetika, isang hindi maiiwasang kapalaran, ito ay higit na komplikado. Ito ay kabuuan ng ilang mga kadahilanan, hindi balanse ng mga hormone, talamak na pamamaga, mahinang microcirculation sa anit at oo, ang pang-araw-araw na pagkakamali na halos lahat ay hindi pinapansin. Tinutukoy ko ang paghuhugas ng ulo ng diretso sa shampoo nang hindi inihahanda ang anit para sa darating. Ano ang nangyayari kapag ginagawa natin ito? Ito ay parang inaatake natin ang hibla ng buhok ng walang proteksyon. Pinatutuyo nito ang buhok, sinisira ang mahalagang lipid barrier na nagpoprotekta rito at pinahihina ang ugat na nagiiwan dito ng mahina. Kaya, ang tunay na trick, ang lihim na magbabago sa laro mo, ay hindi na sa isang milagrosong shampoo na nangangako ng mga kababalaghan at bihirang tinutupad. Hindi, ang tunay na lihim ay isang pre-treatment na tumatagal lamang ng 3 minuto. Ang hakbang na ito, na mukhang walang halaga, ay ang nagsisil sa hydration, nagbibigay ng mga mahahalagang sustansya na hindi na sapat na natatanggap ng follicle dahil sa mahinang microcirculation at binabawasan ang pamamaga. At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi? 4 lamang na sangkap ang kailangan mo. 4 na sangkap na malamang ay nasa kusina mo na? Oo, ganon kasimple at accessible. Una, ang agham sa likod ng pagkalagas sa matatanda. Pumunta tayo sa pinakapundamental, sa ugat ng problema. Literal, sa paglipas ng mga taon, lalo na simula sa 50, ang ating follicle ng buhok ay nagsisimulang magbago. Ito ay nagiging mas sensitibo sa isang hormone na tinatawag na dihydrotestosterone o DHT. Ang hormone na ito, na natural na ginagawa, ay nagsisimulang atakihin ang follicle na nagiging sanhi ng pagkipot, paghina at pagpapaikli ng siklo ng buhay nito ng dramatiko. Isipin na ang isang malusog na buhok ay maaaring mabuhay hanggang 6 na taon. Sa isang apektadong follicle, ang siklong ito ay nababawasan sa halos 2 taon lamang. Ibig sabihin, ang buhok ay ipinanganak, lumalaki at nahuhulog ng mas mabilis. Pero ang DHT ay hindi ang tanging kontrabida sa kwentong ito. Idagdag mo pa na ang produksyon ng collagen, ang protina na istruktural na mahalaga para sa elasticity ng balat at kalusugan ng buhok ay bumababa hanggang 30%. Mas kaunting collagen ay nangangahulugan ng hindi gaanong kanais-nais na kapaligiran para sa malakas na paglaki. Bukod pa rito, ang dugo na siyang sasakyan ng oxygen at sustansya ay dumarating ng hindi gaanong epektibo sa anit. At para tapusin, ang mga enzyme ng pamamaga ay tumataas, na lumilikha ng isang hostile na kapaligiran para sa follicle. Ang resulta ng perpektong bagyong ito ay isang buhok na nagiging manipis, nawawala ang ningning, nagiging dull at sa huli ay nahuhulog. Ngayon may isang mahalagang kadahilanan na halos walang binabanggit, pero sa konsulta ay nakikita ko araw-araw. Ang anit ay tumatanda. Oo, eksaktong katulad ng balat ng iyong mukha. Ito ay isang buhay at maselang organ. Kung huhubaran mo ito ng natural na langis nito gamit ang isang agresibong shampoo, nang walang anumang paunang paghahanda o proteksyon, ang keratin, na siyang pangunahing protina ng iyong buhok, ay nagiging mahina. Isipin ang isang proteksyong barrier na gumuho.
Ito ay nagpapabilis sa pagkalagas at nagiiwan dito ng mahina sa lahat ng uri ng pag-atake. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw, di ba? Bago pa man isipin ang paglilinis, lubos na mahalaga na magbigay ng nutrisyon at proteksyon. Ito ay parang paghahanda sa lupa bago magtanim. Kung mahina at tuyo ang lupa, mahirap lumaki ang isang bagay na malakas. Dalawa, ang pagkakamali na ginagawa ng lahat sa shower. Ano ang malawakang pagkakamali na iyon, na napakakaraniwan, na ginagawa natin ng hindi namamalayan? Ito ay ang automatikong rutina, basain ang buhok, ilagay ang shampoo ng diretso, banlawan at tapos na. Mukhang lohikal, di ba? Ito ang ginawa natin sa buong buhay. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ang ugali na ito na matagal nang nakatanim ay talagang isang pag-atake sa ating anit at buhok lalo na habang tumatanda tayo. Ang problema ay nasa nakamamatay na kombinasyon ng mainit na tubig at mga sulfated surfactant na nasa maraming shampoo. Sama-sama silang kumikilos na parang isang tunay na papel de liha. Hindi lamang nila inaalis ang dumi, kundi dinadala rin nila ang natural na acidic mantle ng ating anit. Ang acidic mantle na ito ang ating unang linya ng depensa, isang protectioning barrier na pinipigilan ang bakterya at pinapanatili ang hydration. Sa pag-aalis nito, iniiwan natin ang anit na ganap na permeable, mahina at lubos na pinatataas ang pagkawala ng mahahalagang protina. Isipin ang iyong buhok bilang isang maselang hibla. Nang walang proteksyon bago, nang walang layer na nagpoprotekta rito, ang hibla ay nananatiling walang proteksyon. At ano ang nangyayari kapag sinusuklay natin ito? Ito ay nabubutas, nabubali, nagiging mas mahina pa. Pero may isa pa. Nang walang sapat na lubrication bago ang paghuhugas, ang simpleng masahe gamit ang dulo ng mga daliri na ginagawa natin ng may pinakamabuting intensyon ay maaring magdulot ng micro-ruptures sa panlabas na sheath ng buhok. Ito ay maliliit na pinsala na hindi natin nakikita sa unang tingin, pero sa paglipas ng panahon ay nag-iipon ng mapaminsalang epekto. Kaya, nakikita ninyo ba kung bakit ang pre-shampoo ay hindi isang luho, isang kakaibang bagay sa kosmetiko? Ito ay isang pangangailangan. Ang depensa ay ang kalasag na pumipigil sa lahat ng pinsalang ito. Ito ang hakbang na nagbabago sa pang-araw-araw na pag-atake sa isang sandali ng pangangalaga at proteksyon. Ito ay hindi lamang isang produkto. Ito ay isang matalinong estratehiya upang mapanatili ang kalusugan ng iyong buhok. 3. Ang siyentipikong pamamaraan ng isang hakbang. Pahintulutan ninyo akong ibahagi sa inyo ang paggamot na ginagamit ko sa aking konsulta sa nakaraang 8 taon na may mga resulta na, maniwala kayo, nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang 86% ng aking mga pasyente ay nagawang lubos na bawasan ang pagkalagas ng buhok sa loob lamang ng 60 araw ng patuloy na aplikasyon. Ito ay hindi mahika. Ito ay agham na inilapat at pagkakapare-pareho. Ang pamamaraang ito ay binubuo ng isang simpleng ngunit malakas na emulsyon na pinagsasama ang natural na sangkap na may kahangahangang siyentipikong suporta. Ano ang laman nito? Langis ng rosemary, virgin coconut oil, purong aloe vera gel at isang maliit ngunit makapangyarihang patak ng rosemary essential oil. Bawat sangkap ay may mahalagang tungkulin, nagtutulungan sa synergy upang protektahan at patibayin. Ang langis ng rosemary, halimbawa, ay natural na inhibitor ng 5-alpha reductase. Ang enzyme na binanggit natin kanina na nagko-convert ng testosterone sa DHT, ang pangunahing sanhi ng miniaturization ng follicle. Sa pagpigil nito, inaatake natin ang problema mula sa pinagmulan. Ang virgin coconut oil naman ay kampiyon sa nutrisyon. Ang kanyang medium-chain triglycerides ay may natatanging molecular structure na nagpapahintulot sa malalim na pagpasok sa cuticle ng buhok. Pinupuno ito at nagbibigay ng hydration at lakas na walang katulad mula sa loob. Ang aloe vera na kilala sa kanyang mga katangiang panggagamot ay nagbibigay ng higit sa 20 mahahalagang amino acid para sa pagbuo ng keratin at ito ay isang makapangyarihang anti-inflammatory na nagpapakalma sa anit at lumilikha ng pinakamainam na kapaligiran para sa paglaki. At ang microdose ng rosemary essential oil ay hindi lamang nagpapalakas sa epekto ng pagpigil sa DHT, kundi ito rin ay isang kahanga-hangang circulatory stimulant na nagdadala ng sariwang dugo at sustansya diretso sa follicle. Paano mo ito inihahanda? Napakadali. Kakailanganin mo ng 30 ml ng liquid coconut oil. Kung ito ay solid, painitin ng mahina sa bain-marie upang matunaw.
10 milliliters ng rosemary oil, ang base oil, hindi ang essential. 2 malalaking kutsara ng purong aloe vera gel. Hanapin ang isa na walang alcohol o colorant at sa wakas ay 4 na patak ng rosemary essential oil. Ilagay ang lahat ng sangkap sa isang lalagyan at haluin ng mabilis gamit ang tinidor hanggang sa maging homogeneous at parang gatas ang texture ng timpla. Tapos na. Kakagawa mo lang ng iyong pang-araw-araw na kalasag, isang tunay na balsamo para sa iyong anit. 4. Hakbang-hakbang. Paano ito ilalagay bago ang shampoo? Ngayon na mayroon ka ng emulsyon, tingnan natin kung paano ito ilalagay upang mapalakas ang mga benepisyo. Bawat hakbang ay mahalaga at ipapaliwanag ko kung bakit. Una sa lahat, at ito ay mahalaga, suklayin ang iyong buhok kapag ito ay ganap na tuyo. Bakit tuyo? Dahil sa pagsuklay nito ng tuyo, ay hindi lamang mo inaalis ang mga buhol ng mahina, kundi inilalagay mo rin ang natural na langis ng iyong anit sa buong hibla ng buhok. Ito ay naghahanda sa lupa, kung maaring sabihin, para sa aplikasyon ng paggamot. Ikalawang hakbang, painitin ang 1 kutsara ng emulsyon sa iyong mga palad. Huwag itong ilagay ng malamig. Ang init ng iyong mga kamay ay makakatulong upang ma-activate at masipsip ng mas mabuti ang mga langis. Simula ng aplikasyon mula sa batok, ang lugar na madalas nakakalimutan pero mahalaga. Dahan-dahang pataas patungo sa mga sentido at tapusin sa korona. Siguraduhing mabuti ang sakop ng buong anit. Gusto nating bawat follicle ay makatanggap ng dosis ng nutrisyon. Ikatlo, at ito ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang, masahe ng 3 minuto na may katamtamang presyon. Huwag masyadong mabilis, pero huwag rin masyadong mahina. Gamitin ang dulo ng iyong mga daliri, hindi ang mga kuko. Ito ay isang pagkakamali na tatalakayin natin mamaya, at gumawa ng mga bilog. Una mula harap patungong likod, pagkatapos likod patungong harap. Ang masahe na ito ay hindi lamang nakaka-relax. Ito ay isang makapangyarihang teknik na nagbobomba ng sariwang dugo sa follicle. Sa pagpapasigla ng microcirculation, dinadala mo ang oxygen at sustansya diretso sa ugat. Binubuhay ang mga tamad na follicle. Ito ay parang nagbibigay ng dagdag na enerhiya sa bawat isa sa kanila. Ika-4 na hakbang, hayaang kumilos ang emulsyon ng 10 minutong dagdag. Habang naghihintay, maaari mong samantalahin upang ihanda ang iyong banayad na shampoo. Hindi mo kailangang banlawan ang pre-treatment bago ang shampoo. Sa katunayan, ang sumusunod na shampoo ay makakatulong upang isil ang mga benepisyo at ganap na maisama ang emulsyon. At isang dagdag na payo, pero hindi gaanong mahalaga, gumamit ng maligamgam na tubig para sa paghuhugas, huwag mainit. Ang sobrang mainit na tubig ay maaaring ma-oxidize ang mga kapaki-pakinabang na langis na kakalagay mo lang at bukod pa rito ay nakakasama sa pangkalahatang kalusugan ng iyong buhok at anit. Ang perpektong temperatura ay maligamgam, kaaya-aya, na hindi nakakasakit. Sundin ang mga hakbang na ito ng patuloy at magsisimula kang makakita ng pagkakaiba. 5. Mga pagkakamali na pumapatay sa resulta. Minsan ang maliliit na detalye ang nagpapakita ng malaking pagkakaiba at sa paggamot na ito ang ilang pagkakamali ay maaaring ganap na pawalang bisa ang mga benepisyo. Kaya bigyang pansin ng mabuti ang 5 karaniwang pagkakamali na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Pagkakamali 1, ilagay sa basang buhok. Malubhang pagkakamali, ang tubig at langis ay hindi naghahalo. Kung ang iyong buhok ay basa na tumutulo ang tubig ay magre-repel sa emulsyon at ang pagsipsip ng mga sustansya ay mababawasan sa kalahati. Ito ay parang sinusubukang pintahan ang isang basang ibabaw, hindi ito dumidikit ng mabuti. Tandaan, ang buhok ay dapat tuyo o sa pinakamarami, bahagyang basa bago ilagay ang pre-shampoo. Pagkakamali 2, masahe gamit ang mga kuko. Alam kong malaki ang tukso, pero ang mga kuko ay maaaring magdulot ng invisible na microcuts sa anit. Ang mga cut na ito, kahit gaano kaliit, ay nagbubukas ng pinto sa impeksyon, iritasyon, at ang pinakamasama, pinapalala ang pamamaga. At alam na nating ang pamamaga ay isa sa mga malalaking kaaway ng follicle ng buhok. Gamitin palagi ang dulo ng mga daliri ng mahina pero matatag. Pagkakamali 3, iwan ang pre-shampoo magdamag. Ang paniniwala na mas marami ay mas mabuti ay hindi laging totoo, at ito ay isang malinaw na halimbawa. Ang pag-iwan sa emulsyon ng maraming oras o magdamag pa ay maaaring mag-overload sa follicle at pores ng anit. 8 minuto ay higit pa sa sapat upang masipsip ng cuticle ang kinakailangang sustansya nang hindi inaapi ang follicle.
Ang sobra ay maaari pang magdulot ng rebound effect. Pagkakamali 4, gumamit ng mabibigat na langis ng mag-isa tulad ng purong castor oil. Mag-ingat ng husto dito. Bagaman ang mga langis tulad ng castor ay may kapaki-pakinabang na katangian, ang paggamit nito ng purong at hindi diluted, lalo na sa anit na madaling maapektuhan, ay maaaring makabara sa pore. At ang baradong pore ay perpektong lugar para sa balakubak. Ang seborrheic dermatitis at oo, mas malaking pagkalagas ng buhok. Ang ating emulsyon ay idinisenyo ng may tamang proporsyon upang magbigay ng nutrisyon ng hindi nakakabara. At ang ikalimang pagkakamali, at ito ay mahalaga kung nakatira ka sa maaraw na lugar o gumugugol ng oras sa labas. Kalimutan ang sun protection sa anit. Oo, narinig mo ng tama, sun protector para sa anit. Ang UV rays ay hindi lamang nakakasira sa ating balat, kundi maaari ring ma-oxidize ang mga bahagi ng rosemary at sa gayon ay pawalang bisa ang anti-DHT effect nito. Kung lalabas ka sa araw, lalo na pagkatapos ilagay ang paggamot, isaalang-alang ang paggamit ng hair sun protector spray o simpleng sombrero. Protektahan ang iyong investment at buhok at handa ka na ngayong subukan ito. Gusto kong malaman ang iyong karanasan. Sabihin mo sa mga komento kung ilang araw mo na itong ginagawa at kung napapansin mo na ang mas kaunting buhok sa iyong suklay o sa shower. Ang iyong testimonya ay napakahalaga at nakakatulong sa buong komunidad. At kung ang video na ito ay naging kapaki-pakinabang sa iyo, kung ito ay nagbigay sa iyo ng kaunting pag-asa, mangyaring bigyan ako ng isang like. Sa maliit na galaw na iyon ay nagbibigay ka ng senyales sa YouTube upang maabot ng mensaheng ito ang higit pang mga tao na, tulad mo, maaaring desperado na pigilan ang pagkalagas ng kanilang buhok at mabawi ang tiwala. Ang iyong suporta ay gumagawa ng pagkakaiba. Ang pre-shampoo ay walang duda na bituin ng ating palabas, ang pangunahing haligi ng paggamot na ito. Pero tulad ng sa anumang magandang koponan, may 3 karagdagang kalasag, 3 makapangyarihang kaalyado na maaaring mapabilis ang iyong mga resulta at dalhin ang kalusugan ng iyong buhok sa ibang antas. Isama ang mga gawin na ito sa iyong buhay at ito ay magpaparami ng exponential sa mga benepisyo ng emulsyon. Una, ang dieta, ang iyong panloob na gasolina. Tandaan na ang buhok ay 95% keratin at ang keratin ay isang protina. Kung hindi mo bibigyan ang iyong katawan ng kinakailangang mga blok ng pagbuo, paano mo aasahan na gagawa ito ng malakas na buhok? Dagdagang ang iyong pagkonsumo ng lean protein. Subukang magdagdag ng hindi bababa sa 20 grainer ng lean protein sa bawat pangunahing pagkain mo. Pinag-uusapan natin ang manok, isda, itlog, munggo, tofu, lean meat. Ang mga pagkaing ito ay mayaman sa mahahabang amino acid na desperadong kailangan ng iyong buhok upang lumaki ng malakas at malusog. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga inilalagay mo sa iyong plato. Ikalawa, isang strategic microsupplement. Habang tumatanda tayo, lalo na sa matatandang pasyente, karaniwang nakikita ang pagbaba sa antas ng biotin, na kilala rin bilang bitamina B7. Ang biotin ay mahalaga para sa metabolismo ng taba, carbohydrates at protina, at gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng balat, kuko at, syempre, buhok. Nakita ko sa konsulta na ang suplementasyon ng 2.5 mg araw-araw ay maaaring ibalik ang rate ng paglaki ng buhok sa loob lamang ng 90 araw. Kumonsulta palagi sa iyong doktor, pero isaalang-alang ang maliit na mahalagang kaalyadong ito. Ikatlo, ang kapangyarihan ng magandang pahinga at tamang oras. Hindi lamang pagtulog, kundi kung paano at kailan ka natutulog. Subukang matulog bago ang 11 ng gabi. Bakit ganoon ka-espesipiko? Dahil sa pagitan ng 10 ng gabi at 2 ng madaling araw, ay inilalabas ng ating katawan ang hair melatonin. Oo, may particular na melatonin para sa buhok, at ang hormone na ito ay isang makapangyarihang neutralizer ng oxidative stress sa follicle. Ang oxidative stress ay nakakasira sa mga selula at nagpapabilis sa pagtanda ng buhok. Sa paggalang sa siklo ng pagtulog na ito, binibigyan mo ang iyong mga follicle ng pagkakataon na mag-regenerate at magprotekta. Ito ay isang reparative na pahinga na higit pa sa simpleng pagtulog. Idagdag ang 3 puntong ito sa iyong pre-shampoo routine at sisiguraduhin kung makikita mo ang isang pagbabago. Sa loob ng humigit kumulang 45 na araw, ay magsisimula kang mapansin na ang espasyo sa pagitan ng mga bagong buhok ay nababawasan at ang pangkalahatang density ng iyong buhok ay tataas. Ito ay isang integral na diskarte mula sa loob at labas na talagang gumagana. 7. Mga madalas na tanong na dumarating sa aking klinika.
Sa aking araw-araw sa konsulta ay maraming tanong tungkol sa pagkalagas ng buhok at sa pamamaraang ito. Inipon ko ang pinakakaraniwan upang linawin ang mga ito dito dahil malamang na mayroon ka rin ng mga dudang ito. Tanong 1, gumagana ba ito sa lalaki at babae? Ganap na oo. Ang magandang balita ay ang mga mekanismo ng aksyon ng paggamot na ito tulad ng pagpigil sa 5-alpha reductase at pagpapabuti ng microcirculation ay kapakipakinabang para sa parehong kasarian. Bagaman ang mga pinagbabatayan na sanhi ay maaaring bahagyang mag-iba, ang paraan ng pagtugon ng follicle sa mga positibong stimulus na ito ay universal. Kaya kahit lalaki o babae ka, maaari kang makakuha ng magagandang resulta. 2. Maaari ko bang gamitin ito kasama ang minoxidil? Oo, at sa katunayan ay maaaring magkakomplemento ng mabuti. Pero may golden rule. Ilagay ang pre-shampoo muna, hindi pagkatapos ng minoxidil. Ang minoxidil ay isang paggamot na nangangailangan ng malinis na anit upang masipsip ng epektibo. Kung ilalagay mo ito sa ibabaw ng layer ng langis o emulsyon, ang pagpasok nito ay makokompromiso. Kaya una ang iyong pre-shampoo, pagkatapos ang iyong karaniwang paghuhugas at sa sandaling malinis at tuyo ang anit, saka ilagay ang minoxidil kung ginagamit mo ito. 3. At kung may balakubak ako, ang aloe vera, isa sa mga pangunahing sangkap ng ating emulsion, ay may natural na antimycotic properties na nangangahulugang maaaring makatulong ito laban sa fungi na madalas na sanhi ng balakubak. Oo, sa kabila nito, kung ang balakubak ay nananatili, bibigyan kita ng dagdag na trick. Magdagdag ng 2 patak ng tea tree essential oil sa iyong timpla. Ang tea tree ay isang makapangyarihang antifungal at antibacterial, perpekto para sa mga kondisyong ito. 4. Gaano katagal ang inihandang timpla? Upang mapanatili ang lakas at freshness ng mga sangkap, inirerekomenda kong itago ang timpla sa isang opak na bote upang maprotektahan ito mula sa liwanag at sa loob ng shower sa isang malamig at madilim na lugar. Ang shelf life ng emulsion na ito ay humigit kumulang 15 araw. Pagkatapos nyon, ang mga antioxidant at iba pang aktibong bahagi ay maaaring magsimulang mag-degrade na nawawala ang bahagi ng kanilang bisa. Mas mabuti na maghanda ng maliliit na halaga ng regular. At ang huli, pero hindi gaanong mahalaga, kailan ko mapapansin ang mga bagong usbong? Ang pasensya ay susi, pero ang mga resulta ay nasasalat. Karaniwan, sa loob ng 30 araw ng patuloy na paggamit, maraming pasyente ang nagsisimulang mapansin ang maikli at manipis na buhok sa hairline, lalo na sa mga entrada. Ito ay senyales na ang mga follicle ay nagigising. Sa 90 araw, ang pangkalahatang density ng buhok ay nagpapabuti ng malaki hanggang 18% na sinusukat sa trichoscopy. Ito ay isang unti-unting proseso, pero ang pagkakapare-pareho ay nagbibigay ng malaking gantimpala. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang totoong kwento, isa sa maraming nagbibigay inspirasyon at nagpapatibay sa bisa ng pamamaraang ito. Ito ay ang kwento ni Maria, isang pasyente na 58 taong gulang na dumating sa aking klinika na may halatang pag-aalala at medyo malalim na mga entrada. Ang kanyang pangunahing reklamo, nawawala siya ng nakakakilabot na 210 buhok araw-araw. Isipin ang pagkabahala ng pagkita ng ganoong dami ng buhok na umaalis araw-araw. Inirekomenda namin ang pang-araw-araw na pre-shampoo, kasama ang 3 karagdagang kalasag na kakatalakay lang natin. Ang protein-rich diet, ang biotin supplement at ang pangangalaga sa pagtulog. Si Maria, na may kahanga-hangang disiplina, ay sumunod sa bawat rekomendasyon ng buong buo. Hindi nagtagal ang mga resulta. Sa loob ng 15 araw, ang kanyang pagkalagas ay nabawasan na sa 110 buhok araw-araw, halos kalahati. Sa 60 araw ang bilang ay bumaba sa tripanan na inilagay na siya sa isang mas malusog na antas. Pero ang pinakakapanapanabik ay dumating sa 90 araw. Nagpadala si Maria ng larawan at ang pagbabago ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga entrada, na dati ay medyo walang buhok, ay napuno ng manipis na buhok na sa paglipas ng panahon at patuloy na paggamot ay lumalapot. Si Maria, na may muling nakuhang kislap sa kanyang mga mata, ay nagbahagi ng personal na trick na kanyang idinagdag at ayon sa kanyang karanasan, ay lalong nagpalakas ng epekto. Magdagdag ng isang maliit na kutsarita ng pulot sa timpla 1 beses sa 1 linggo. Ang pulot ay isang kahanga-hangang natural na humectant at sa pagsama rito sa emulsion ay pinapalakas ang hydrating at reparative action ng aloe vera. Gusto niyang maabot ng kanyang testimonya ang higit pang mga tao upang hikayatin silang huwag sumuko.
Ang kanyang mga salita ay tumimo sa akin. Walang katulad ang pagkita ng mas kaunting buhok sa unan upang mabawi ang pagpapahalaga sa sarili. Ang mga salitang iyon ang nagsasabi ng lahat. Ang pagbawi sa buhok ay hindi lamang isang aesthetic na bagay, ito ay isang iniksyon ng tiwala at kagalingan. Siyam, mga adaptasyon para sa sensitibong anit. Alam kong bawat anit ay isang mundo at ang ilan ay mas sensitibo kaysa sa iba. Kung sa paglalagay ng emulsyon ay may nararamdaman kang kakulangan tulad ng bahagyang pagkirot o pamumula, huwag mag-alala. May mga adaptasyon na maaari nating gawin upang maging kasing epektibo ang paggamot, pero mas banayad para sa iyo. Ang unang adaptasyon ay tungkol sa rosemary essential oil. Kung ang iyong balat ay nagre-react, maaari mo itong palitan ng lavender essential oil. Ang lavender ay mas banayad para sa sensitibong balat, at ang pinakamaganda pa, ipinakita rin nito ang mga katangiang nagpipigil sa DHT enzyme na nagbibigay ng katulad na benepisyo sa rosemary, pero may mas kaunting potensyal na iritasyon. Kung mayroon kang kondisyon tulad ng psoriasis o seborrheic dermatitis na madalas na may pamamaga at sensitivity, iminumungkahi kong baguhin ang mga proportion ng base ingredients. Bawasan ang dami ng coconut oil sa 20 ml at dagdagan ang aloe vera gel sa 3 kutsara. Ang ideal na proportion para sa mga kasong ito ay humigit kumulang 60% aloe, 30% coco, at 10% base rosemary oil o jojoba oil kung pinalitan mo ang rosemary essential ng lavender. Ang kombinasyong ito ay mas nakakakalma at hindi gaanong occlusive. Bukod pa rito, kung ang iyong anit ay lubhang sensitibo, baguhin ang paraan ng pagmamasahe. Sa halip na gamitin ang dulo ng mga daliri, masahe ng mahina gamit ang palad ng kamay. Ito ay lubos na binabawasan ang friction at direktang presyon sa anit na iniiwasan ang anumang mechanical irritation. At isang huling pero napakahalagang rekomendasyon para sa anumang sensitibong balat, laging gumawa ng patch test, maglagay ng maliit na halaga ng timpla sa likod ng tainga. Ang balat sa lugar na iyon ay lubhang katulad ng anit at maghintay ng 24 oras. Kung walang pamumula o pangangati, maaari mong ilagay ang paggamot ng may kumpiyansa. Ang pag-iingat ang iyong pinakamahusay na kaalyado. Kung narating mo na dito ay dahil mahalaga sa iyo ang kalusugan ng iyong buhok at iyon ay lubos na ikinagagalak ko. Huwag mag-iwan lamang ng mahalagang kaalamang ito. Mag-subscribe sa channel ngayon din at i-activate ang bell. Tuwing linggo ay nagbabahagi ako ng mga bagong recipe at payo batay sa siyentipikong ebidensya na idinisenyo upang tulungan kang tumanda ng may kalusugan, sigla at syempre maraming buhok. At kung kilala mo ang isang taong nakikipaglaban sa pagkalagas ng buhok, isang taong nawalan ng pag-asa at naghahanap ng totoong solusyon, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa WhatsApp. Minsan ang isang maliit na galaw, isang simpleng rekomendasyon ay maaaring ibalik ang pag-asa at baguhin ang buhay ng isang tao. Gawin nating lumaki ang komunidad na ito at tulungan ang higit pang mga tao na mabawi ang tiwala. Mga mito na dapat mong alisin na. Sa mundo ng pagkalagas ng buhok ay maraming umiikot na mito, mga ideya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, pero sa liwanag ng agham ay ganap na mali at sa ilang kaso ay nakakasama pa. Alisin natin ang mga ito ng minsan at magpakailanman. Mito 1, gupitin ang buhok upang lumakas ito. Mali, ganap at lubos na mali. Ang lumalakas ay ang ugat, ang bahaging nasa loob ng follicle ng buhok. Ang dulo ng buhok ay isang patay na istruktura. Ang pagputol nito ay walang anumang epekto sa lakas o kapal ng buhok na lumalabas. Ito ay parang pagputol ng dahon sa puno upang lumakas ang puno. Walang saysay. Kung gusto mo ng malakas na buhok, dapat mong pagtrabahuhan ang kalusugan ng follicle. Mito 2. Ang bihira paghuhugas ay pumipigil sa pagkalagas. Sa kabaligtaran, ito ay isang mapanganib na mito. Ang paghuhugas ng buhok ng bihira, lalo na kung mayroon kang matabang anit o madaling magpawis, ay nagpapahintulot sa taba, patay na mga selula at mga residue ng produkto na maipon. Ang akumulasyong ito ay nakakabara sa follicle. Pinipigilan itong huminga at lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya at fungi na nagpapataas ng pamamaga. At alam na nating ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng miniaturization at pagkalagas. Ang regular na kalinisan ay mahalaga. Mito 3, ang mga shampoo na walang sulfate ay hindi naglilinis. Ito ay isang karaniwang alalahanin, pero luma na. Totoo na ang tradisyonal na sulfates, tulad ng sodium lauryl sulfate, ay mahusay na tagalinis, pero maaari ring maging lubhang agresibo. Gayunpaman,
Ang mga modernong shampoo na walang sulfate ay gumagamit ng glucoside surfactants at iba pang banayad na cleaning agents na galing sa halaman na kasing epektibo sa paglilinis ng buhok at anit nang hindi inaalis ang natural na lipid barrier. Naglilinis sila at ginagawa ito ng may paggalang, di ba? Mito 4. Ang stress ay hindi nakakaapekto sa pagkalagas. Siyempre, nakakaapekto ito. Ang talamak na stress ay nagpapataas ng produksyon ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol naman ay nagpapataas ng mga inflammatory prostaglandins sa anit. Ang mga prostaglandin na ito ay parang maliliit na umaatake na nagmi-miniaturize sa follicle. Itinutulak ito sa premature resting phase at sa huli ay sa pagkalagas. Ang isang panahon ng matinding stress ay maaaring magdulot ng telogen effluvium, isang malaking pagkalagas ng buhok. Ang pamamahala sa stress ay mahalaga para sa iyong kalusugan sa buhok. At ang huling mito, pero isa na nag-aalis ng maraming pag-asa. Sa 60 taon ay hindi na lumalaki ang buhok. Ito ay hindi ganap na totoo. Ang cycle ng paglaki ng buhok ay nagiging mabagal sa edad. Iyon ay hindi maitatanggi. Ang mga follicle ay maaaring maging hindi gaanong aktibo, pero hindi ito ganap na namamatay. Sa sapat na nutrisyon, magandang microcirculation at malusog na follicular environment, maaari kang magkaroon ng aktibong paglaki hanggang sa maayos na 80 taong gulang. Ang kailangan mo ay pasiglahin, bigyan ng nutrisyon at protektahan ang mga follicle na iyon, huwag itong ibigay na nawala. Ang edad ay hindi isang hatol ng pagkalbo. 11. Paano susubaybayan ang iyong progreso nang hindi nababaliw? Normal na gustong makita ang mga resulta, at ang kawalan ng pasensya ay maaaring maging kaaway. Pero may mga matalinong at objektibong paraan upang sukatin ang iyong progreso nang hindi nag-o-obsess o nababigo. Narito ang ilang praktikal na tool upang sundan ang iyong ebolusyon. Una, ang trichophoto. Ito ay simple, pero lubhang epektibo. Tuwing 15 araw, kumuha ng larawan ng iyong buhok at anit. Siguraduhing palaging mula sa parehong anggulo, sa parehong liwanag. Ang natural na liwanag ay ideal at napakahalaga na ang buhok ay ganap na tuyo. Sa paglipas ng panahon, sa paghahambing ng mga larawan, makikita mo ng visual kung may mas maraming density, kung napupuno ang mga entrada, o kung bumubuti ang hairline. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang patunay ng iyong progreso. Ikalawa, bilangin ang buhok sa suklay. Sa loob ng 7 magkakasunod na araw, pagkatapos ng bawat pagsusuklay, bilangin ang buhok na naiiwan sa suklay at isulat ang bilang. Sa dulo ng linggo, i-average ang dami. Kung makakababa ka sa ibaba ng 100 buhok araw-araw, nasa safe zone ka na. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang pagkalagas ay nakokontrol na. Ang pagkakapare-pareho sa pagbilang ay susi upang makakuha ng mapagkakatiwalaang data. Ikatlo, sukatin ang kapal ng iyong buhok kung mahaba ito. Gamit ang flexible na tape measure, sukatin ang circumference ng iyong ponytail sa parehong taas tuwing 30 araw. Ang pagtaas ng 1 hanggang 2 mm sa kabuang kapal ng ponytail ay isang mahusay na indikasyon na ang hibla ng buhok ay lumalapot at ang pangkalahatang density ay bumubuti. Ito ay isang nakikitang senyales na ang iyong buhok ay bumabalik sa kanyang sigla. At sa wakas, isang hindi gaanong kilalang indikador, pero lubhang nagbibigay linaw. Obserbahan ang kuko ng iyong hintuturo. Kung mapapansin mo ang paglitaw ng pahalang na puting linya o mas marupok na texture, ito ay maaaring senyales ng kakulangan sa protina. Tandaan na ang keratin ng iyong mga kuko at ng iyong buhok ay may katulad na pinagmulan. Kung ang iyong mga kuko ay nagsasalita, ito ay senyales na kailangan mong suriin at posibleng dagdagan ang iyong pang-araw-araw na protina. Ito ay isang maliit na detalye na nagbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa iyong panloob na nutrisyon. 12. Mga alternatibong sangkap kung hindi mo mahanap ang rosemary. Nauunawaan kung hindi laging madaling hanapin ang lahat ng sangkap o baka mas gusto mo ang ibang option. Kung ang rosemary oil ang base, hindi ang essential, ay mahirap makuha, o simpleng naghahanap ka ng alternatibo, mayroon akong mga mahusay na kapalit na maaari mong gamitin nang hindi nakokompromiso ang bisa ng emulsyon. Isang mahusay na option ay ang jojoba oil. Ang langis na ito ay lubhang katulad ng natural na sebum ng ating anit, dahil ang komposisyon nito ay 98% liquid waxes. Dahil sa pagkakapareho na ito, ang jojoba oil ay isang dalubhasa sa pagtunaw ng baradong sebum sa mga follicle na nakakatulong sa paglilinis ng mga pore
at pagpapahintulot sa buhok na lumaki ng malaya. Bukod pa rito, mayroon itong anti-inflammatory properties na nagpapakalma sa anit. Isa pang kahangahangang alternatibo ay ang grapeseed oil. Ang langis na ito ay magaan, mabilis na nasisipsip, at isang mayamang pinagmulan ng bitamina E. Ang bitamina E ay isang makapangyarihang antioxidant na pumipigil sa lipid peroxidation ng follicle, isang proseso na nakakasira sa mga selula at nagpapabilis sa pagtanda ng buhok. Ito ay parang isang proteksyong kalasag para sa iyong mga follicle. Kung hindi mo mahanap ang sariwang aloe vera, na palaging ang ideal na option, maaari mo itong palitan ng bottled aloe vera gel. Pero narito ang mahalagang payo. Basahin ng mabuti ang label. Siguraduhin ang gel ay pinakadalisay hanggat maaari, walang idinagdag na alcohol, artificial na colorant o pabango na maaaring makairita sa anit. Ang isang magandang bottled aloe vera gel ay maaaring maging mahusay na kapalit, at kung nakatira ka sa isang lubhang mahalumigmig na lugar, kung saan ang coconut oil ay madaling maging solid kahit sa room temperature sa ibaba ng 18-degree Celsius, maaari mo itong palitan ng avocado oil. Ang avocado oil ay mas magaan, hindi gaanong nagiging solid at kasing nutrition, mayaman sa vitamina A, D at E at essential fatty acids na malalim na nagbibigay ng nutrisyon sa buhok nang hindi ito pinapabigat. Ang mga alternatibong ito ay nagbibigay sa iyo ng flexibility upang iakma ang recipe sa kung ano ang available, nang hindi isinasakripisyo ang mga benepisyo para sa iyong buhok. 13. Mga kontraindikasyon na dapat mong malaman. Bagaman ang paggamot na ito ay natural at karaniwang ligtas, mahalagang malaman ang ilang sitwasyon o kondisyon kung saan maaaring kailanganin na i-adjust ang recipe o direktang iwasan ang ilang sangkap. Ang kaligtasan ang una. Pagbubuntis. Kung ikaw ay buntis, lubos kong inirerekomenda na iwasan ang paggamit ng essential oils. Ang ilang essential oils ay maaaring magkaroon ng stimulating o hormonal effects na hindi inirerekomenda sa panahon ng pagbubuntis. Sa kasong ito ay maaari mong patuloy na gamitin ang base ng coco at aloe vera nang walang problema, na lubhang ligtas at nagbibigay ng nutrisyon. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago gumamit ng anumang bagong produkto sa panahon ng pagbubuntis. Kontroladong hypertension. Kung mayroon kang hypertension at ito ay nasa ilalim ng medical na control, karaniwang walang problema sa paggamot na ito. Sa katunayan, ang nakaka-relax na cranial massage na kasama sa aplikasyon ay maaaring makatulong pa sa pagbabawas ng stress na hindi direktang kapakipakinabang para sa presyon ng dugo. Gayunpaman, kung may duda ka, laging mabuti na talakayin ito sa iyong cardiologist. Mga taong umiinom ng anticoagulant, dito ay kailangan ng pag-iingat. Kung umiinom ka ng anticoagulant na gamot tulad ng warfarin, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang rosemary oil. Ang rosemary ay may bahagyang natural na anticoagulant effect at sa teorya ay maaaring makipag-interact sa iyong gamot. Mas mabuting maging sigurado at kumuha ng aprobasyon mula sa propesyonal. Aktibong psoriasis. Kung mayroon kang psoriasis at may open wounds, malalang breakout o aktibong iritasyon sa anit, inirerekomenda kong huwag ilagay ang emulsyon ng diretsyo sa mga lugar na iyon. Hintayin na maghilom ang mga sugat at bumaba ang pamamaga. Sa sandaling mas kalmado na ang balat, maaari kang magsimula sa bersyon na iniangkop para sa sensitibong balat. Higit na aloe, mas kaunting coco, walang rosemary essential oil o may lavender. Mga alerhiko sa latex. Ito ay isang tiyak na kontraindikasyon na kakaunti ang nakakaalam. Kung ikaw ay alerhiko sa latex, may posibilidad na mag-react ka rin sa aloe vera dahil ang ilang protina sa aloe ay maaaring katulad ng sa latex. Kung mayroon kang allergy na ito, iminumungkahi kong palitan ang aloe vera gel ng honey bilang humectant base. Ang honey ay isang mahusay na natural na moisturizer at walang ganitong panganib. Laging sa pinakamaliit na duda ng allergy ay gumawa ng patch test. 14. Paano gawing ugali ang routine? Alam nating ang pagkakapare-pareho ang susi upang makita ang mga resulta, pero ang pagiging ugali ng bagong gawain ay maaaring maging hamon. Narito ang ilang napatunayang estratehiya upang isama ang pre-shampoo na ito sa iyong pang-araw-araw na rutina nang walang hirap at may tagumpay. Una, ang habit anchoring strategy. Ikonekta natin ang bagong gawain sa isang umiiral na senyales, isang bagay na ginagawa mo na ng automatiko. Halimbawa, itago ang bote ng iyong emulsyon sa tabi mismo ng iyong karaniwang shampoo.
Sa tuwing pupunta ka sa shampoo, makikita mo ang bote ng emulsion at ito ay magpapaalala sa iyo na ilagay ito. Isa pang option ay ilagay ito sa tabi ng iyong toothbrush kung hinuhugasan mo ang buhok sa umaga. Ang visual na senyales ay isang makapangyarihang trigger. Ikalawa, simulan ng paunti-unti. Huwag mo ang sarili sa paggawa nito araw-araw mula sa simula. Simulan sa paglalagay nito lamang sa weekends kapag mayroon kang mas maraming oras at mas kaunting pagmamadali. Sa sandaling mapansin mo ang mga unang resulta, ang mas kaunting pagkalagas sa suklay, ang motibasyon ay natural na lalago. Kung gayon ay magiging mas madali para sa iyo na lumipat sa alternate days at sa huli sa pang-araw-araw na aplikasyon. Ang susi ay ang unti-unting pagbuo ng ugali. Ikatlo, itala ang iyong progreso. Ang gamification ay maaaring maging lubhang makapangyarihang tool. Gamitin ang calendar ng iyong cellphone o isang pisikal na agenda at markahan ng berdeng check ang bawat araw na inilagay mo ang emulsion. Ang pagkita sa chain ng positibong checks ay nagpapatibay sa iyong adherence at nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Ang pag-visualize ng iyong pagkakapare-pareho ay nagtutulak sa iyo na magpatuloy at sa wakas, gantimpalaan ang iyong pagkakapare-pareho. Pagkatapos ng turn to araw ng hindi nilalaktawan ang rutina, bigyan ang sarili ng isang bagay na nag-uudyok. Maaaring ito ay isang professional na cranial massage, isang bagong produkto para sa pangangalaga ng buhok na gusto mo, o kahit isang maliit na treat. Ang positibong reinforcement na ito ay nagsasara sa siklo ng ugali, na iniuugnay ang gawain sa isang kaaya-ayang gantimpala. Ito ay isang maliit na insentibo na makakatulong sa iyo na mapanatili ang direksyon at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Tandaan ito at iukit ito ng mabuti. Ang pagkalagas ng buhok ay hindi isang hindi maiiwasang kapalaran. Hindi ito isang hatol na laban sa kung saan ay walang magagawa. Ito ay higit na isang senyales. Isang malinaw na senyales na ang iyong follicle ng buhok, ang maliit na pabrika ng buhok, ay nangangailangan ng oxygen, nangangailangan ng sustansya, at higit sa lahat, nangangailangan ng proteksyon bago ang bawat paghuhugas. Ang pamamaraan na ibinahagi ko sa iyo ngayon ay hindi isang invention sa internet, o isang pansamantalang uso. Ito ay sintesis ng 5 na taong karanasan sa konsulta, ng libu-libong anit na nabawi, at ng malalim na pag-unawa sa biology ng buhok. Ang aking imbitasyon ay simple. Simulan ngayon din. Ilagay ang mahiwagang emulsyon na iyon. Masahe ng mahina ng 3 minuto. Hugasan ang iyong buhok ng may banayad na nararapat at simulan ang pagmamasid. Obserbahan kung paano unti-unti na nagiging mas lalong walang laman ang iyong suklay. Sa loob ng 7 araw, ipinapangako ko, mapapansin mo ang mas kaunting buhok sa shower. Sa loob ng 30 araw ay magsisimula kang makakita ng maliliit na buhok, ang mga bagong usbong na pupuno sa iyo ng pag-asa. At sa loob ng 90 araw, ang density na akala mo ay nawala, ang buhok na pinangungulilaan mo, ay magsisimulang bumalik sa bawat araw na lumilipas. Ang miniaturized na follicle ay nangangailangan ng higit na tulong upang muling ipanganak. Huwag ipagpaliban ang iyong kapakanan sa buhok. Kung may tanong kang lumitaw, kung may hindi malinaw, isulat mo sa ibaba sa mga komento. Personal kong sinasagot ang bawat mensahe dahil mahalaga sa akin ang iyong kalusugan sa buhok. At mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi makaligtaan ang susunod na video kung saan ituturo ko sa iyo kung paano mapalaki ang mga gray na kilay gamit ang parehong agham na inilapat natin ngayon. Hanggang sa susunod, mag-ingat ng husto at tandaan na patuloy na magdagdag ng mga hibla, hindi taon.